Ay mga kapobre, April 23 ngayon. Magbibigay na naman kami ng update dito sa Chromax Motor. Kasama natin si Kuya Adel. So siya ang magpapaliwanag para sa detalye ng ating mga owner, especially itong Tamiya. Okay, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na naman si Kuya Adel. Magbibigay tayo ng update sa mga unit natin. At sa mga, ito, unahin natin itong Tamiya. Ito. Itong Tamiya natin ay, siguro napapanood nyo sa mga una namin vlog. Na ito yung, sinari natin sa Casio. Ayan, oh. B2B. Ayan, sinari natin noong October. Ayan, awan ng Diyos, nakakuha naman tayo ng award. Best Islam at saka Best Tamiya 15. Ibig sabihin, Best Tamiya 15, ring 15. Kasi may mga ring 13, medyo may siya ng konti. Kanya-kanya sukat. Ayun, sukat siya, sukat ng gulong. Ito ang Best Islam, ibig sabihin, pinaka-lowered. Ayan. Pero, ang pang-ilalim niya, ayan, hindi siya naka-suspension. Nakatubo siya. Ang ating kahay straight na 304. Straight na 304 kaya medyo mataas ang palito eh. Puhunan. Una bago gulong at saka mags bago rim 15 pa. Kasi mas mahal ang rim 15 kaysa sa rim 13. Tapos ang air natin, stainless natin mas mahal. Kasi original 304 tapos 1.8 makapal. Kaya sa puhunan hindi pwede ikumpara dun sa mga Tamiya na halimbawa, yung makakakita silang 220, 250, low budget yun, ibig sabihin, mababa puhunan no, kasi mga mags nun, second hand na. Malikabok nga lang. Malikabok. Ayan. Kasi hindi nagigamit, ayan. Ayan. Bago battery natin, ayan na. Ayan, bagong bukas ang makina na yan. Ayan, nilagyan natin ng shroud kasi kwanto eh. Para sa cooling system. Hindi masyado mag-init. Ayan. In-overhaul ba yan? In-overhaul yan. In-overhaul yan. Ay, 5 speed ba yun? 4 speed ba daw? Alam ko, 4 speed lang yan. Nung isinali sa Casio to, hindi pa binubuksan ng makina. Kasi gahol na sa oras eh. Halos 2 weeks lang kami nag-prepare eh. Pagkatapos ng Casio, saka namin pinabuksan ng makina. Ayan. Kasi hindi pa pwede, hindi pa bubuksan eh. Kasi nga, ibebenta. Ayan. Okay tayo dito. Okay. Ang ating bucket sheet na tinatawag bucket sheet, naka-bride tayo, bride. Ayan. Ito mga pangkaraniwang ginagamit sa Tamiya at saka mga Recaro. Ayan. Tapos ang Momo, ayan. Sa steering wheel, ayan, halos pangkaraniwan. Puro ganyan naman ang ikinakabit ng mga gagawa ng Tamiya. Puro ganyang brand halos, Momo. Ayan. Ang ating mga gauges, ayan, classic na classic ang dating. Ayan, puro classic ang dating ng mga ganyan pag Tamiya eh. Halos puro ganyan ang design. Ayan. Ang ating mga hangin pedal, brake pad, nilagyan natin ng mga stainless para bumagay sa flooring. Ayan, nilagyan natin ng shafting. Ayan, kaya poging-pogi yan. Ayan. 40 engine natin, C240 no. Bali, may nag-down na rito. Ang purpose nito ay panghakot ng mineral water. Kaya ito, babaguhin natin ang design nito. Kasi unang layer niya sa ibaba, yung galon ng mineral. Pagkatapos, lalagyan natin ng flooring. Second dito, kumbaga tatlong layer ang gagawin natin tubo eh. Tatlong layer yan. Yung ibabaw, basta yung tubig niya, 2 layer. First at saka second, yan. Kaya babaguhin natin design. Kaso bibigat. Pag bumigat ang sasakyan, dagdag tayo ng molye. Kasi babaliin ng mabigat ang tubig eh. Kaya ang molye, dagdag tayo ng mga 3 piraso. So sobrang bigat, babaliin niya ang molye pag hindi tayo nagdagdag. Ayan. Ang makina, walang problema sa bigat ng karga niya. Kasi malaki makina. Tapos na naman ang loob niya, Ang bubong niya, stainless to steel top ha. Hindi galvanized to, stainless yan. Ayan. Tapos to, mga trapal, bagong pagawa na namin yan. Ngayon, ang gagawin natin dito, sisirain na to.
yung napag-usapang gagawin dito, ayun, gagawin na ngayon. Mamimili muna tayo ng tubo. Ang gagamitin natin tubo malaki dito. 1 1/2 inch. Hindi po pwede ganito kaliit kasi mabigat ang tubig eh. Sigurado pagka nag-bounce yung sasakyan, lulundo yan. Kaya malaking tubo gagamitin natin dito. Ayan. Sige. Okay. Ito tayo. Banggitin na rin natin si Sir Pido Cortez. Ayan. Mayari. Yan ang masugid nating taga-subaybay at taga-supporter ng Cromax. Yung nag-down dito. Yung kumuha ng isang unit natin dati. Kulay pula. Ayan. Yung kulay pula. Tsaka matindi suporta sa atin yan nung tayo nagparapol. Maraming taya. Oo, maraming suporta si Sir. Tsaka si Salazar. Yung isa. Yun. Yan ang mga matitindi nating supporter. Okay. Sige, lipat tayo. Lipat tayo dito kay Sir Mio. Anong mga ginawa pa dyan? Ang dami ginawa dito. Halos lahat ginawa. Makina lang hindi ginalaw dito kasi yung makina ayos naman. Kondisyon. Oo. Bago upholstery, pinalitan ng mga tempered glass. Bago pala tempered glass na, no? Oo. Ganda, Yan. no? Ayan o. Tignan mo loob o. Bago upholstery niyan. Tapos nilagyan natin ng additional seatbelt para dito sa upuan nito. Ayan. Kinis na, no? Bago ceiling yan. Ayan, ikakabit na lang ng electrician mamaya yan. Absent kahapon at may sakit yung apo eh. Hindi nakapasok. Tapos na to eh. Tapos na. Ayan. Bali, ang naiwan na lang trabaho dito, ito, pipinturahan yan. Kasi ang original to, itim. Kaya ihahabol natin pinturahan niya. Lalagyan na lang ng jari to para hindi makuha. Tignan mo yung siding niya. Napakaitim dati niyan. Ayan. Nalaso na rin natin ito. Ayan, tignan mo, parang bago na siya. Oh. Okay. Kaya kwento ha kay Sir Mio Maramot from Laguna. Ayan. Poging-pogi na yung sasakyan niya. Tapos na rin wiringan yan. Okay, kulang na lang dito, i-road test. Dito nga pala sa ating C190. Ayan. Naikabit ko ni bagong clutch lining. Siguro hanggang Sabado mapapatakbo ko to. Sa mga interesado, pwede na nilang Reserve. ipa-reserve. Ayan, pwede na ipa-reserve to. Magkano? Kasi yung ito, ang asking nito 250. Asking lang naman yun. Yan naman yung napag-uusapan. Ayan. Ang ating makina, C190, ayan, na-overhaul na. Kami na magpapaandar. Kasi hindi na paandar ng mekaniko. Gawa ng kailangan maisang pamunan namin. Ayan, dito kami na magpapaandar. Kasi pagka ganyan okay, bagong bukas na, ako na nagpapaandar. Kumbaga, tapos na mekaniko rin. Kinukumpleto ko lang yung pang-ilalim niya. Kamukha ng propeller, pinamasin shop ko kahapon, okay na, nakakabit na. Paandarin ko na lang ito. Ayan, sa mga interesado po, pwede na lang ipakwento. Reserve. Reserve. Ayan, medyo madumi nga lang kasi babapingin uli yan eh. Bagong wiring nito ha. Bagong wiring. Pagbabago nito, ito bagong steel na ito, lalagyan pa natin ng shortcut. Upholstery na lang kulang nito. Yung wiring tapos na. Upholstery na lang kulang. Ayan. Okay. Lipat tayo. Ito, tigis lang. Tapos na rin to eh. Ikali yung pangalan to. Bilen, Jerry Bilen. Ito nga pala ang ating na-restore na dating baggy type itong windshield ano. Ginawa nating box type. Kay Sir Jerry Bilen ito. Jerry Bilen. Ayan. Marami ring ipinagawa si Sir dito. Halos lahat ng makita niya eh. Kinis na pala yan. Oo, halos ang makita niya pinalitan. Ngayong tanghali kukunin ito, dadalhin sa upholstery. Kasi tapos ng wiringan to eh. Ayan. Ang hindi na lang na-final dito, yung alam ko papalitan na lang bagong bags at gulong. Para pag uwi sa kanila eh pogi-pogi ito. Ayan. Kompleto na yan, nakakabit na lahat yan. Meron tayong console box. Ang gauge natin, nakakabit na lahat. Ayan o. Halos tapos na to, upholstery na lang kulang nito. Full stainless na din pala. Oo. Tapos na to. Ay, nakumpleto na natin to, kaya wala na tayong intindihin dito. At ang hali, ilalabas ito para dali na sa
upholstery. Ating isang nire-ready sa mga interesado. Kasi yung isang ating single cab, okay na yun eh, may nag-down na ron. Sa mga interesado, ito, tama-tama to sa mga may business, yan. Marami tayong ginagawang ito kasi tama-tama to sa mga may negosyo, mga may tindahan, may kargahan sa likod kasi. Mahaba kasi ito eh. Ang makina natin dito ay R2. Mazda. R2 ha? R2 hindi RF. Pag sinabing R2, mas malakas siya kaysa sa RF. No? Na-overhaul ba yan? Hindi pa na-overhaul to. Yan. Kondisyon naman. Ang makina nito, maganda yung makina nito. Kasi dalawa R2 eh, nalilito lang ako eh. Yung isa ang medyo, yung nasa dulo. Yung isang i-restore natin, yun ang knocking. Ibig sabihin, maingay loob, yun ang bubuksan. Ito, walang problema to. Maganda yung makina nito eh. Pero yung isa, bukasin nyo, kaya hinuhuli na namin gawin. Ito, halos tapos na rin ito. Ayan, paanda rin na lang. Ayan, tama-tama. Ayun, babaping. Ayan, babapingin nyo yan. Binaping na yan ni Kuya Unad. Oo. Okay na? Pero, hindi pa naman final ang mapping yan. Sa huli pa ang pinaka-final niyan pagka malapit na matapos. Sige, ito sa kabila. Ito ating kugata. Yan, kugata no. Natapos ng mappingin ha. Kinis na, no? Tingnan niyo parang salamin yan. Mm. Pipilitin natin mailabas to ngayong Sabado. Kasi ngayong umaga, kakabit ang upholstery. Ang aircon yan, tapos na aircon yan. Naka-install na yan. Nakakabit naman sa dating compressor yan eh. Yung salamin niya, nasaan na? Ang salamin yan, nasa Caloocan pa. Biyernes ang kabitan ng salamin, Biyernes. Biyernes. Tapos, wiring. Ang gagawin lang naman ng wiring dito eh, yung power window eh. Kasi dati namang may wiring na original yan eh. Kaya, awan ng Diyos, baka Sabado, matapos natin to kasi gagamitin ni Sir to. Ayan. Okay. Okay Kita na. tayo. Ito, nakikita niyo yung ating na-restore na Wrangler. Ang makina to, RF. RF ha, makina. Ayan. Tapos ang gulo niya, ayan, ang laki oh, tama-tama sa Wrangler. Binago natin yung design ng Wrangler niya. Tinanggal natin yung dating flaring niya. Ayan. Pinalitan natin ng pang off-road na pang flaring, pang... Ito kasi bagay na bagay sa mga top-down eh. Kaya ganito pinalit natin. Ganda. Ganyan tubo. Kulay niya, no? Oo. Yung makikita yung flaring yung dire-diretso, lumang modelo na kasi yun. Kaya ang ginawa natin, tinanggal natin dating flaring, nagpalit tayo ng bago. Ayan, kung mapapansin nyo, malapad siya, tsaka may design. Oh. Tapos yan, lagyan natin ng tubo na depress. Ayan ang tamang-tama sa mga pang off-road. Kung mapapansin nyo, sa Amerika, puro ganyan ang forma ng mga Wrangler. Kaya ibinagay natin. Yung ating Wrangler doon na 4x4, na 4D56 na turbo, ganito rin ang gagawin natin doon. Itatap down na lang natin. Itong itim. O yung itim, hindi na natin i-aircon kasi mas maporme ganito eh. Oo, nagkatalo lang naman sa iyo, sarado, ito open. 4-wheel drive, tama-tama yun, pang off-road talaga yun. Ayan. Yan ang isusunod natin na i-restore. Pero ito, tapos na to. Kaya kabit na lang ng electrician yung mga gauge na bago yan. Tsaka wiring. Tapos na rin yung request na toolbox ni Sir, yan. Okay na rin to. Sige. Okay. Paalam na tayo. Okay. Hanggang dito na lang. At sa susunod muli ay huwag niyong kalilimutan sumabaybay kay Makapobre. At lagi naka-update yan. Malalaman nyo yung mga ina-assemble natin sa mga interesado. Ayan. Text lang kayo kay Makapobre. Dadaling kayo dito niyan para magpa-assemble kayo ng gusto niyo sasakyan. Okay. Maraming salamat po. Magandang umaga. Magandang araw mga kapobre, nandito tayo sa FB L300 Mitsubishi dito sa Pascam 2, Open Canal, General Trias, Cavite. Titingnan natin yung kondisyon ng mga FB natin kung okay pa ba. Ay silipin natin yung interior at yung makina ng ating FB L300. Alamin natin yung presyo. Tawagin nyo sa telephone number ang mga interesado sa unit na to. Saan dadaling yung unit? Bohol. Ayun, dadaling bowl pala ito. Taga-bohol lang nakabit. Hindi mo naman stock mo kasi nasikanan ko eh, hindi naman po ano. Hindi na ano yung mamilya. 2013 model. Yung dalawa, 2012. Ilan pa yung available yung unit? Marami pa doon. Marami pa? Saan? Kabila? Doon lang. Ay, videoan pa natin sa kabila.
Ano pa, yung pamano kasi Ayan na, dito tayo sa Pascam 2 Open Canal sa General Trias, Cavite. Ito ay year 2013 model. Tapos itong isa 2012. Ito naman 2012. Ito na yung mga unit natin na bagong restore. Ayan, silipin natin yung interior at yung makina. Yung iba dito, di pa natin mapapaandar kasi wala pang battery. Tsaka wala si bossing. Ay nakisuyo lang tayo sa bantay rito para ma-videoan to. So ayan po ang telephone number na may-ari. Pakitawagan na lang. Salamat. Tingnan natin kung nakabukas. Kaso hindi na mapapaandar kasi wala yung battery. Hindi nakakabit. Ay silipin na lang natin. Ayan po ang makina. Ganda sana kung mapaandar. Kuya, magkano kaya mga bentahan nito? tawagan mo lang. May alam kang presyo? Ayun, dito natin malalaman sa number na to. Ay pakitawagan na lang yung telephone number sa gustong malaman ng presyo ng ating L300. Ayun, mga upuan makikinis pa, mga bagong pintura, bagong upholstery. Tingnan natin sa loob. Ayun, maganda pa yung mga pinto, hindi pa laspag. Tingnan natin, ha? Ayan, oh. Okay pa, ayos pa. Yung flooring natin maganda pa. FBL3. Ayan, oh. Bagong upholstery to. Kaya check natin mabuti yung mga salamin. Ayan, pupunasan lang yung mga salamin. Kailangan lang natin punasan yung salamin para kuminis naman. Ayan, ito bago din, oh. Makinis. Ayan, kita-kita naman yung kinis. Ayun, nire-restore nila yung mga sira. Ito lang, may konting gas-gas lang, pero buo pa yung mga salamin. Ayos pa yung salamin. Pwede pa to sa pangnegosyo natin, mga kapobre. Ayan, naka 5 stud. Dunlop ang gulong. Okay, sa chassis natin, ayan, oh. Ayan mga pangilalim natin. Ayan, running condition po ang sasakyan na to. Ayan po yung sabi sa atin na katiwala. Ayan, wala siya. Tatanungin ko sana kung nakarehistro ba ito. Makinis pa po ang body, alikabok. Ito bago. Kompleto sa wiper. May konting gas-gas lang ng konti. Ayan, ang ating windshield. Pero ayos na ayos to sa mga gustong magnegosyo, kargahan. Ito ganun din, oh. Okay pa. Mga bagong pintura. Ayan yung mga ilaw. Ayan, ayos pa yung headlamp. Pero silipin natin yung makina nito. Ayan, ganun din. Ito may battery. Pwede siguro paanda rin. Tanungin natin si kuya. Ayan. Nililinis pa naman to. Daming alikabok.
Ay, ganun din to, bagong upholstery. Tingnan natin sa loob. Ayun, nakalock. Ay, wala pa upuan. Nalagyan ng upuan to. Pero pinturado yung flooring niya. Ayan, makinis. Pati yung ceiling niya, makinis din. Ayan, oh. Bagong upholstery. Okay pa yung mga bintana. Matitigas pa, hindi pa laspag. Ang ganda pa. Five star din to. Sukat ng gulong ay 185 by rim 14. Ito naman yung chassis niya, pangilalim. Check natin yung pinto. Ay, nakalock talaga. Pero ayun, ang ganda pa ng mga lapat, oh. Ito isa, silipin din natin. Ayan, bagong mga gulong nito, oh. Ka 5 star din. Ayan, bagong upholstery mga upuan. Ayan, kinis ng mga upuan. Pati yung floor mat natin. Ayan, ito yung pinakamakinis nilang unit. Ganda pa yung pinto natin. Ayan, ito yung pinakamakinis. Pati salamin niya makinis. Kompleto sa wiper. Pasensya na kayo sa boses ko kasi minamalat tayo ng kakaubo. Kaya makinis yung dalawang unit na to. Ayan, oh, bagong upholstery. Ayun, itong una natin tiningnan, wala ring mga upuan. Lalagyan mo mga upuan to. Bagong pintura din, makinis din. Balik tayo rito sa upuan na ito. Ayun, punit-punit, ayusin pa to. Ito, meron tong aircon, ewan ko lang kung gumagana. Ito namang isa, balikan natin. Ayan. Ayan, pinturado din. Makinis. Pati ceiling makinis, bagong upholstery. Okay pa yung pinto. Pantay pa, hindi pa laglag. Tingnan natin dito sa driver set. Ayan, ganda pa yung mga pintuan. Ito, kinis din. Hindi naman kalumaan. Ito yung makina natin. Ayan, wala rin battery, hindi rin mapapaandar. Inaayos pa nila to mga kapobre. Ayan, naka 5 star din to. Dunlop yung gulong. Nasa 85% pa yung kapal ng gulong. Itong unit na to, kapag natapos, ganyan na itsura ang mga yan. Dito tayo sa paggawaan ng FBL 300 sa Pascam 2. Dito tayo sa kabilang talyer. Ito mga nabenta na to, mga unit na to. Ayan. Alin pa yung hindi, kuya? Sa likod? Ayan, gagawin pa. Ayan. Ayan pala, gagawin pa nila. Pinturahan pa yun, sir. Oo. So lahat yung pinturado, no? Bago? Oo, bago po yan. Bagong pintura. Ito pala, dito nila inaayos yung mga sasakyan. Dito, saka yung sa kabila. Dito lang yan. Sir! Ayun, ito palang mga ginagawa nila, may mga buyer na. Ayun, mabenta sila rito. Store na Wrangler. Ang makina to RF. RF makina. Ayan.
Tapos ang gulo niya, ayan, ang laki, oh, tama-tama sa Wrangler. Binago natin yung design ng Wrangler niya. Tinanggal natin yung dating flaring niya. Ayan. Pinalitan natin ng pang off-road na pang flaring, pang... Ito kasi bagay na bagay sa mga top down eh. Kaya ganito pinalit natin. Saka Ganda. yung ganyan tubo. Kulay niya, no? Oo. Yung makikita niyong flaring yung dire-diretso, lumang modelo na kasi yun. Kaya ang ginawa natin, tinanggal natin dating flaring, nagpalit tayo ng bago. Ayan, kung mapapansin nyo, malapad siya, at saka may design. Oh. Tapos yan, lagyan natin ng tubo na depress. Ayan ang tamang-tama sa mga pang off-road. Kung mapapansin nyo, sa Amerika, puro ganyan ang forma ng mga Wrangler. Kaya ibinagay natin. Yung ating Wrangler doon na 4x4, na 4D56 na turbo, ganito rin yung gagawin natin doon. Itatap down na lang natin. Itong itim. O yung itim, hindi na natin i-aircon kasi mas maporme ganito eh. Oo, nagkatalo lang naman sa yan, sarado, ito open. 4-wheel drive, tama-tama yun, pang off-road talaga yun. Ayan. Yan ang isusunod natin na i-restore. Pero ito, tapos na to. Kaya kabit na lang ng electrician yung mga gauge na bago yan. Tsaka wiring. Tapos na rin yung request sa toolbox ni Sir, yan. Okay na rin to. Sige. Eh, laki ng toolbox niya, no? Oo, kasama na upuan dyan. Para mo tayo. Okay, hanggang dito na lang. At sa susunod muli ay huwag niyong kalilimutan sa mabaybay kay Makapobre. At lagi naka-update yan. Malalaman nyo yung mga ina-assemble natin sa mga interesado. Ayan. Text lang kayo kay Makapobre. Dadaling kayo dito niyan para magpa-assemble kayo ng gusto niyo sasakyan. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga. Sige, thank you. Ayan, hanggang sa muli ang aming update. Abangan nyo mga kapobre. Salamat sa panonood. Magandang araw. Yung haba nito, tama sa gilid. Tapos yung lalim na pati ibabaw. Ay mga kapobre, April 23 ngayon. Magbibigay na naman kami ng update dito sa Chromax Motor kasama natin si Kuya Adel. So siya ang magpapaliwanag para sa detalye ng ating mga owner, especially itong Tamiya. Okay, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na naman si Kuya Adel. Magbibigay tayo ng update sa mga unit natin. At sa mga, ito, unahin natin itong Tamiya. Ito. Itong Tamiya natin ay, siguro napapanood nyo sa mga una namin vlog na ito yung sinari natin sa Casio. Ayan, oh. B2B. Ayan, sinari natin noong October. Ayan, awan ng Diyos, nakakuha naman tayo ng award. Best Islam at saka Best Tamiya 15. Ibig sabihin, Best Tamiya 15, ring 15. Kasi may mga ring 13. Medyo may siya ng konti. Kanya-kanya sukat. Ayun, sukat yun, sukat ng gulong. Ito ang Best Islam, ibig sabihin, pinaka-lowered. Ayan. Pero, ang pang-ilalim niya, ayan, hindi siya naka-suspension. Nakatubo siya. Ang ating kahay, straight na 304. Straight na 304, kaya medyo mataas ang palito eh. Puhunan. Una, bago gulong, at saka mags, bago, ring 15 pa. Kasi mas mahal ang ring 15 kaysa sa ring 13. Tapos, ang air natin, stainless natin, mas mahal. Kasi, original 304, tapos 1.8, makapal. Kaya sa puhunan, hindi pwede ikumpara doon sa mga Tamiya na, halimbawa, yung makakakita silang 220, 250, low budget yun. Ibig sabihin,
Mababa puhunan, no? Kasi mga mags no, second hand lang. Malikabok nga lang. Malikabok. Ayan. Kasi hindi nagigamit. Ayan. Ayan. Bago battery natin. Ayan. Ayan, bagong bukas ang makina na yan. Ayan, nilagyan natin ng shroud kasi kwanto para sa cooling system. Hindi masyado mag-init. Ayan. In-overhaul ba yan? Inoverhaul yan. Ah. Inoverhaul yan. Ay, Nung- 5 speed ba? 4 speed ba to? Alam ko, 4 speed lang yan. Nung isinali sa Casio to, hindi pa binubuksan ng makina. Kasi gahol na sa oras Halos 2 weeks lang kami nag-prepare Pagkatapos ng Casio, saka namin pinabuksan ng makina. Ayan. Kasi hindi pa pwede hindi pa bubuksan Kasi nga, ibebenta. Ayan. Okay tayo dito. Okay. Ang ating bucket sheet na tinatawag bucket sheet, naka-bride tayo, bride, ayan. Ito mga pangkarne mga ginagamit sa Tamiya at saka mga Recaro. Ayan. Tapos ang Momo, ayan. Sa steering wheel, ayan, halos pangkarniwan, puro ganyan naman ang ikinakabit ng mga naggagawa ng Tamiya, puro ganyan brand halos, Momo. Ayan. Ang ating mga gauges, ayan, classic na classic ang dating. Ayan, puro classic ang dating ng mga ganyan pagtamiya Halos puro ganyan ang design. Ayan. Ang ating mga hangin pedal, brake pad, nilagyan natin ng mga stainless para bumagay sa flooring. Ayan, nilagyan natin ng shafting. Ayan, kaya poging-pogi yan. Ayan. 40 engine natin, C240 no. Bali, may nag-down na rito. Ang purpose nito ay panghakot ng mineral water. Kaya ito, babaguhin natin ang design nito. Kasi unang layer niya sa ibaba, yung galon ng mineral. Pagkatapos, lalagyan natin ng flooring. Second dito, kumbaga, 3 layer ang gagawin natin tubo 3 layer yan. Yung ibabaw, basta yung tubig niya, 2 layer. First at saka second, yan. Kaya babaguhin natin design. Kaso, bibigat. Pag bumigat ang sasakyan, dagdag tayo ng molye. Kasi babaliin ng mabigat ang tubig Kaya ang molye, dagdag tayo ng mga 3 piraso. So sobrang bigat, babaliin niya ang molye pag hindi tayo nagdagdag. Ayan. Ang makina, walang problema sa bigat ng karga niya. Kasi malaki makina. Tapos na naman ang loob. Ang bubong niya, stainless to steel top Hindi galvanized to stainless yan. Ayan. Tapos to mga trapal, bagong pagawa na namin yan. Ngayon, ang gagawin natin dito, sisirain na to. Yung napag-usapang gagawin dito, ayun, gagawin na ngayon. Mamimili muna tayo ng tubo. Ang gagamitin natin tubo malaki dito. 1 1/2 inch. Hindi po pwede ganito kaliit kasi mabigat ang tubig Sigurado pagka nag-bounce yung sasakyan, lulundo yan. Kaya malaking tubo gagamitin natin dito. Ayan. Sige. Okay. Ito tayo. Banggitin na rin natin si Sir Pido Cortez. Ayan. Mayari. Yan ang masugid nating taga-subaybay at taga-supporter ng Cromax. Yung nag-down dito. Yung kumuha ng isang unit natin dati. Kulay pula. Yung kulay pula. Tsaka matindi suporta sa atin yan nung tayo nagparapol. Maraming taya. Oo, maraming suporta si Sir. Tsaka si Salazar. Yung isa. Yun. Yan ang mga matitindi natin supporter. Okay. Sige, lipat tayo. Lipat tayo dito kay Sir Mio. Anong mga ginawa pa dyan? Ang dami ginawa dito. Halos lahat ginawa. Makina lang hindi ginalaw dito kasi yung makina ayos naman. Kondisyon. Oo. Bago upholstery, pinalitan ng mga tempered glass. Bago pala tempered glass na Oo. Ganda Yan. no? Ayan o. Tignan mo loob Bago upholstery niyan. Tapos nilagyan natin ng additional seatbelt para dito sa upuan nito. Ayan. Kinis na Bago ceiling niyan. Ayan, ikakabit na lang ng electrician mamaya yan. Absent kahapon at may sakit yung apo Hindi nakapasok. Tapos na to Tapos na. Ayan. Bali, ang naiwan na lang trabaho dito, ito, pipinturahan yan. Kasi ang original to, itim. Kaya ihahabol natin pinturahan yan. Lalagyan na lang ng jari to para hindi mapan. Pero mo yung siding niya, napakaitim dati yan.
Ayan. Nalaso na rin natin ito. Ayan, tinan mo, parang bago na siya, oh. Okay. Kaya kwento ha, kay Sir Mio Maramot from Laguna. Ayan. Poging-pogi na yung sasakyan niya. Tapos na rin wiringan yan. Okay, kulang na lang dito, i-road test. Dito nga pala sa ating C190. Ayan. Naikabit ko ni bagong clutch lining. Siguro hanggang Sabado mapapatakbo ko to. Sa mga interesado, pwede na nilang Reserve. ipa-reserve. Ayan, pwede na ipa-reserve to. Magkano? Kasi yung ito, ang asking nito 250. Asking lang naman 'yon. Yan naman yung napag-uusapan. Ayan. Ang ating makina, C190, ayan, na-overhaul na. Kami na magpapaandar. Kasi hindi na paandar ng mekaniko, gawa ng kailangan maisang pamuno namin. Ayun, dito kami na magpapaandar kasi pagka ganyan okay, bagong bukas na, ako na nagpapaandar. Kumbaga, tapos na mekaniko rin. Kinukumpleto ko lang yung pang-ilalim niya. Kamukha ng propeller, pinamasin shop ko kahapon, okay na, nakakabit na. Paandarin ko na lang ito. Ayan, sa mga interesado po, pwede na lang ipakwento. Reserve. Reserve. Ayan, medyo madumi nga lang kasi babapingin uli yan eh. Bagong wiring nito ha. Bagong wiring. Pagbibago nito, ito bagong stilter na ito. Lalagyan pa natin ng shortcut. Upholstery na lang kulang nito. Yung wiring tapos na. Upholstery na lang kulang. Ayan. Okay. Di pa tayo? Ito, tigis lang. Tapos na rin to eh. Ika yung pangalan to. Bilen, Jerry Bilen. Ito nga pala ang ating nirestore na dating baggy. Baggy type itong windshield ano. Ginawa nating box type. Kay Sir Jerry Bilen ito. Jerry Bilen. Ayan. Marami ring ipinagawa si Sir dito. Halos lahat ng makita niya eh. Kidis na pala yan. Oo, halos ang makita niya pinalitan. Ngayong tanghali kukunin ito, dadalhin sa upholstery. Kasi tapos ng wiringan to eh. Ayan. Ang hindi na lang na ipa-final dito, yung alam ko papalitan na lang bagong mags at gulong. Para pag uwi sa kanila, eh pogi-pogi ito. Ayan. Kompleto na yan, nakakabit na lahat yan. Meron tayong console box. Ang gauge natin, nakakabit na lahat. Ayan o. Halos tapos na to, upholstery na lang kulang nito. Full stainless din pala. No? Oo. Tapos na to. Eh, nakumpleto na natin to, kaya wala na tayong intindihin dito. At ang hali, ilalabas ito para dali na sa upholstery. Ating isang nire-ready sa mga interesado. Kasi yung isang ating single cab, okay na yun eh, may nag-down na ron. Sa mga interesado, ito. Tama-tama to sa mga may business, yan. Marami tayong ginagawang ito kasi tama-tama to sa mga may negosyo, mga may tindahan, may kargahan sa likod kasi. Mahaba kasi ito eh. Ang makina natin dito ay R2. Mazda. R2 ha? R2 hindi RF. Pag sinabing R2, mas malakas siya kaysa sa RF. No? Na-overhaul ba yan? Hindi pa na-overhaul to. Yan. Condition naman. Ang makina nito, maganda yung makina nito. Kasi dalawa R2 eh, nalilito lang ako eh. Yung isa ang medyo, yung nasa dulo. Yung isang i-restore natin, yun ang knocking. Ibig sabihin, maingay loob. Yun ang bubuksan. Ito, walang problema ito. Maganda yung makina nito eh. Pero yung isa, bukasin nyo. Kaya hinuhuli na namin gawin. Ito, halos tapos na rin ito. Ayan, paanda rin na lang. Ayan, tama-tama. Ayun, babaping. Ayun, babapingin na yan. Binaping na yan ni Kuya Unad. Oo. Okay na. Pero, hindi pa naman final ang mapping yan. Sa huli pa ang pinaka-final niyan pagka malapit na matapos. Sige, ito sa kabila. Ito ating kugata. Ayan, kugata no. Natapos ng mapingin ha. Kinis na, no? Tingnan yan, parang salamin. Ayan. Pipilitin natin mailabas ito ngayong Sabado. Kasi ngayong umaga, kakabit ang upholstery. Ang aircon yan, tapos na aircon yan. Naka-install na yan. Nakakabit naman sa dating compressor yan eh. Yung salamin niya, nasaan na? Ang salamin yan, nasa Caloocan pa. Biyernes ang kabitan ng salamin, Biyernes. Biyernes. Tapos, wiring. Ang gagawin lang naman ng wiring dito eh, yung power window eh. Kasi dati namang may wiring na original yan eh. Kaya,
Awan ng Diyos, baka Sabado, matapos natin to kasi gagamitin ni Sir to. Ayan. Okay. Okay Okay pa na. tayo. Ito, nakikita nyo yung ating na-restore na Wrangler. Ang makina to, RF. RF makina. Ayan. Tapos ang gulo niya, ayan, ang laki tama-tama sa Wrangler. Binago natin yung design ng Wrangler niya. Tinanggal natin yung dating flaring niya. Ayan. Pinalitan natin ng pang off-road na pang flaring, pang... Ito kasi bagay na bagay sa mga top-down eh. Kaya ganito pinalit natin. Saka Ganda. yung ganyan tubo. Kulay niya, no? Oo. Yung makikita yung flaring yung dire-diretso, lumang modelo na kasi yun. Kaya ang ginawa natin, tinanggal natin dating flaring, nagpalit tayo ng bago. Ayan, kung mapapansin nyo, malapad siya, at saka may design. Oh. Tapos yan, lagyan natin ng tubo na depress. Ayan ang tamang-tama sa mga pang off-road. Kung mapapansin nyo, sa Amerika, puro ganyan ang forma ng mga Wrangler. Kaya ibinagay natin. Yung ating Wrangler doon na 4x4, na 4D56 na turbo, ganito rin ang gagawin natin doon. Itatap down na lang natin. Itong itim. O yung itim, hindi na natin i-aircon kasi mas maporme ganito eh. Oo, nagkatalo lang naman sa iyo, sarado, ito open. 4-wheel drive, tama-tama yun, pang off-road talaga yun. Ayan. Yan ang isusunod natin na i-restore. Pero ito, tapos na to. Kaya kabit na lang ng electrician yung mga gauge na bago yan. Tsaka wiring. Tapos na rin nung request na toolbox ni Sir, yan. Okay na rin to. Sige. Okay. Paalam mo tayo. Okay. Hanggang dito na lang. At sa susunod muli ay huwag niyong kalilimutan sumabaybay kay Makapobre. At lagi naka-update yan. Malalaman nyo yung mga ina-assemble natin sa mga interesado. Ayan. Text lang kayo kay Makapobre. Dadalhin kayo dito niyan para magpa-assemble kayo ng gusto niyo sasakyan. Okay. Maraming salamat po. Magandang umaga.